Pag-usapan po natin si Yorme Isko Moreno, mga kababayan, kasi siya po ang hot topic ngayon sa social media, mga kababayan. Nagkalat po ang mga video niya sa Facebook. Gawa nga nang na-interview itong mama na ito ng mga banateros sa programa po nilang Vox Populi. Pero kaklaruhin ko lang po, mga kababayan, ako po'y hindi anti-isko. Okay? Hindi rin po ako maka-isko. Klaro! Di hamak lang po na mas may nagawa itong mama na ito sa Maynila kaysa naman doon sa nagdaang alkalde na si Lacuna, mga kababayan. Parang nagsisisi po yata ang mga taga Maynila nang binoto nila si Lacuna. Di umano, wala daw nagawa itong aling ito. Pero, ang hindi ko lang po nagustuhan sa mga sinabi ni Isko sa interview niya sa Vox Populi, mga kababayan, parang, alam niyo ho yung pilit niyang pinagtatakpan si Bongbong Bangag, mga kababayan. Sinabi niya pang chismis lamang di umano ang bali-balitang sangkot si Junior Bangag sa korupsyon sa flood control project. Chismis lang daw, mga kababayan, sabi ni Isko. Eto po ang video. Okay. Pero pasintabi po muna sa mga kaibigan natin dyan na mga maka-Isko, mga kababayan, mga kaibigan. Pasensya na, ito po sarili ko lamang pong opinyon. At kung anuman ang mga masasabi ko, karapatan ko po siguro ito. Di po ba? Ito na. Simulan na po natin, mga kababayan. Ang sabi ni Yorme Isko, ayon po sa pagtatanong ng mga banateros. Ito. Ang mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun Ayan. Parang showbiz ang dating. Diyan pa lang Chismis lang daw, mambira naman. Chismis lang, kayo talaga. Masyado tayong nagpapaniwala sa sinabi ni Saldico. Yorme Isko, talaga ba? Paano niyo po nasabi na chismis lang yung kay Bongbong Marcos sa pagkakasangkot niya sa flood control scam na yan? Di ba gayan dami na pong kumanta, Mayor Isko? Hindi niyo po ba napanood ang 18 Marines na isa sa mga nagsasabing nakapag-deliver sila ng maleta sa bahay mismo ng presidente natin na ang tumanggap pa nga di umano ay si Sandro Marcos at maya-mayang kaunti dumating ang mag-asawang Marcos kasama si Lisa Marcos mag-asawa nga. Hindi po ba sapat sa inyo yon, Yorme Isko? Chismis pa rin po ba yon? Samantalang ang 18 Marines mayroon pong joint affidavit. Mabigat yung joint affidavit na yan. Hindi po kanya-kanya, kundi joint. Isa sa pinakamabigat yan. Maliban pa sa 18 Marines, si Saldico, nagsabi rin, chismis pa rin ba, Yorme? Tuloy. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Wala ha. Wala daw siyang makita na itutusok kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Sabi ni Yorme Isko. Kami, napakarami po. Pero sabay bawi. Sabay bawi. Sa ngayon. Sa ngayon. Pero, noong mga nakaraan, panay ang banat niya kay Bongbong Bangag, mga kababayan. Tapos, makita natin siya na madalas silang magkasama ni Bongbong Bangag
O eto na yung kanyang mga litanya. Nag-iba na po ang orasyon. Nabigyan din kaya ito ng liriko? Para yun ang ikakanta niya kung sakasakaling matanong siya katulad nito. Ha? Nag-iba na po ang orasyon, mga kababayan. O tuloy. Kasi wala namang ebidensya. Ayun. No, wala daw. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Oo. Nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Wala daw ebidensya! Papayag kayo. Wala. Yorme Isko, para maging klaro po yung mga paglalahad ninyo patungkol sa pagkakasangkot ng presidente sa korupsyon, nariyan po si Attorney Baligod. Pwede ho kayong humingi ng mga ebidensya sa kanya, Yorme Isko. May mga video, may mga litrato. Mas mainam. Magkape kayo, ipatawag mo, kwentuhan kayo. Alamin mo kung ano ang katotohanan. Para, sayang ho kasi, para hindi ho kayo magmukhang tuta ni Marcos. Sayang ho. Nariyan na po kayo. Sa Maynila, alkalde ho kayo. Sabi nyo, tatapusin nyo yung inyong termino, hindi kayo tatakbo sa mas mataas na posisyon. Mainam yan para mas mapaglingkuran mo ang mga taga Maynila. Pero sa palagay ho ba ninyo, buong Maynila, buong Maynila, makamarcos ba? Baka nga, dihamak na mas maraming DDS dyan sa Maynila kaysa sa mga loyalista nga. Di po ba, Mayor Isko, hindi po ba kayo nangihinayang na baka sa susunod na halalan itong 2028 na ito, baka hindi na po kayo mailuklok ng mga taga Maynila kasi pabawas ng pabawas ang mga botante mo at mga taga-suporta mo. Nako, sayang naman po, Yorme Isko. O ito, tuloy. Sagot ko kanina. Yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat panagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Sandali. Yorme, let's follow. Sandali, Yorme Isko. Wala pong hinihiring tungkol sa flood control sa mas mataas na hukuman. Ang meron lamang po sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa Congress, meron ba tayo narinig dyan? Isang beses lang. Sabaw man yun, mga kababayan, di po ba? Pero sa Senado, hininto na po, Yorme. Hindi na po nila ipinagpapatuloy ang investigasyon sa flood control project sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala. Pero alam ng publiko kung sino-sino ang sangkot sa flood control scam na yan kasi merong listahan na inilabas ang 18 Marines. Kulang pa po ba yun sa inyo, Yorme Isko? Hindi po ako nanghihikayat na maniwala po kayo sa amin. Pero ito po ang opinion namin at ito po ang mga nalalaman namin, pinaniniwalaan namin, batay po sa mga inilahad ng 18 Marines na walang kapangyarihan, wala na po sa duty, hindi na po sila sundalo, pero naglakas loob kasi hudang mabingit sa kamatayan sila, kumbaga maituturing na yung kanilang isang paa ay nasa hukay na kasi nga, presidente ang binangga nila. Sino itong 18 Marines para maglakas loob? Pero hindi sila natakot, Yorme. Inilahad nila ang katotohanan. Sinabi nila na sangkot ang presidente kasi nakapaghatid sila ng pera sa bahay mismo ng presidente. Yorme, kung nakukulangan po kayo sa mga naririnig niyong bali-balita tungkol sa presidente, mismong 18 Marines po kausapin ninyo. Baka malinawan ho kayo at hindi ho kayo magmukhang tanga. O tuloy.
logic. Yes. Sabi niyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi niyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Saldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Eh alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example, si Associate na nakawan. Ang ganda ng tanong ni Banat Bay, mga kababayan, ha? Dito nahirapan si Yorme Isko na sagutin. Tuloy po natin. President Marcos, pinsan si Speaker. Yun na nga eh. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP. That, Yorme Isko, hindi po tungkol sa litrato. Ang itinatanong ni Banat Bay, maliwanag ho yun, na hindi kikilos si Martin Romualdez kung walang basbas ng presidente. Yun po ang katanungan ni Banat Bay. Napunta ho kayo sa litrato. Simple na naman sagutin yun eh. Diba? Simple na naman sana sagutin yung tanong ni Banat Bay. Pero parang nahihirapan po kayo. Yorme Isko. Lagot ka ngayon sa taga Maynila. Ayaw na yata sa'yo ng taga Maynila. Ang ilan dyan parang magwi-withdraw na daw yata ng suporta sa'yo. Nako. Ang laking pagkakamali ng ginawa mo, sir. Tuloy. may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung si Saldi umamit sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera. Ayan na, sinabi niya, kung si Saldi umamin, di papanagutin. Tama. Tama si Isko. Yun din naman ang gusto natin, mga kababayan. Umamin si Saldi, kaya karapat-dapat siyang panagutin. Kaso sa pag-amin ni Saldi, kasama nga ang presidente. Kasama pa ang may bahay ng presidente. Anak ng presidente, pinsan ng presidente. Sumunod na lang yung mga nasa listahan na yan, na mayroon ding mga insertion. Secondary na lang yan eh. Kasabay po sa pag-amin ni Saldico. Sangkot ang presidente, sangkot ang pinsan, asawa at ang anak. Yorme Isko. Bakit si Saldico lang ang papanagutin? Di ba? Kulang po Kulang po, Yorme. Tuloy. Nang ganito, na mali-malit O inamin niya. O papanagutin natin. May tinuro siya. O di kasuhan natin. Ayan natin, halimbawa, tinuturo. May itinuro siya. O di kasuhan natin. Hindi mo mabanggit yung pangalan ng mga itinuro ni Saldico. Sino-sino ba? Sa palagay mo, Yorme, ang mga itinuro o pinangalanan ni Saldico? Di ba nga ang Marcos Jr., Martin Romualdez, o tsaka na lang yan si Sandro, tsaka na muna si Lisa. Yung magpinsan na lang muna. Di ba kaya magpinsan? Di ba? Tuloy. Yeah, si Speaker. Meron daw silang anong tawag yan? Connivance. O di pa panagot yun. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sanpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something,
or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka, ano din ba siyang kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, eh lahat na tayo dali. Si VP Sara dali. Ako dali. Yun na nga, Yorme Isko eh. Nakabase tayo ngayon sa chokaran mismo ni Marcos na si Saldico. Chokaran niya rin ni Saldico si Romualdez. Di ba? Magka-chokaran silang tatlo, Marcos, Romualdez, Saldico.